Isang buwan na mula nang mailibing sina Mami at Daddy. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang wala na sila. Ang lungkot sa pakiramdam ko, lalo na at ilang araw na lang ay Pasko na. Magbabakasyon sana kami ng magkakasama, pero ngayon sa picture ko na lang sila nakikita. Kasalanan to ni Mang Doro. Sana hindi siya nagmaneho ng lasing. Hindi sana niya nabangga ang sasakyan namin. Bakit kasi hindi na lang siyang namatay eh? Sana siya na lang ang namatay. Charmaine, okay ka lang ba? Kanina ka pa kasi nagmumukmuk at bumubulong dyan. Baka nagugutom ka na. Gusto mo bang kumain? Hindi po ako nagugutom, Yaya Sol. Wala akong ganang kumain. Parang gusto ko lang tingnan ang family picture namin buong maghapon. Baka sakaling ibalik sa akin ng Diyos. Charmaine, kung nasaan man ang mga magulang mo ngayon, sigurado akong masaya sila at payapa. Alam kong gusto rin nila na maging masaya ka. Yaya Sol, paano naman sila magiging payapa kung yung taong dahilan ng maaga nilang pagkawala ay nakakulong lang pero buhay pa rin? Charmaine, nanagot na ang taong yun. Di bali na nga po, Yaya Sol. Ayoko na po siyang pag-usapan. Pakialis na lang ang mga Christmas decor dito sa bahay. Walang kwentang mag-celebrate ng Pasko ngayon. Pero Charmaine, ang mami mo naglagay ng mga dekorasyong yan. Nakaugalian na niyang mag-decorate dito tuwing Pasko. Gusto nga niyang ilagay din ang malaking Christmas tree na binili niya online eh. Bahala ka na po, Yaya Sol. Pero kung akong masusunod, ayoko na mga to. Dahil ano ba ang Pasko kung wala ng pamilya ko? Wala nang dahilan para mag-celebrate. Wala na! Teka, sandali! Charm! So ayun na nga, Charmaine. Pinag-uusapan sa school yung year-end party natin. Tapos na nga ang Pasko nun, gusto pa nila mag-costume tayo bilang mga Santa Claus. Ang OA. Jessie, pumunta ka lang ba talaga rito para sabihin sa akin yan? Walang kwenta naman yan. Nagluluksa ako tapos tungkol kay Santa Claus ang ikukwento mo? Ano ba naman yung aso ng kapitbahay? Ang ingay! Oo nga. Bakit ba tahol ng tahol yung asong yun? Anyway, Charmaine, naiintindihan kita sa sitwasyon mo. Kaya nga ako nagpunta rito para dalhin yung lessons natin na hindi mo nakuha eh. Sana makabalik ka na sa school after ng Christmas break. Papasok lang ako kapag natupad na ang Christmas wish ko. Christmas wish? Akala ko ba ayaw mo ng Pasko tapos may Christmas wish ka naman pala? Ano bang wish mo? Don't tell me, gusto mo pa ring mamatay si Mang Doro? Oo, gusto ko siyang mamatay tulad ng pagpatay niya sa mga magulang ko. Kung pwede ko nga lang gawin yun sa sarili kong mga kamay eh. But what can I do? Nakakulong na nga siya. Napaka-dark naman ang wish mo for Christmas. Hay nako, baka hindi ka pagbigyan ni Santa Claus niyan. Bakit kaya hindi ka nalang humiling sa dark side, you know? Yung mga kayang pagbigyan ng ganong klaseng kahilingan. Yung sinasabi mo, karakter lang sa mga pelikula o libro. Hindi yun totoo. Alam mo kung sino talaga ang masama? Yung mga tao. Yung mga taong katulad ni Mang Doro. Yung kayang sumira ng pamilya. Hoy Charmaine, bakit napakaseryoso mo? Don't tell me naniniwala ka sa mga sinabi ko. Joke lang yun. Tingin mo ba, Jessie? Kung hihiling ako, may makikinig sa akin at pagbibigyan niya na matupad ang gusto ko. Kasi sa totoo lang, wala akong ibang gusto kundi makaganti. Oh my gosh! Charmaine, change topic na nga tayo please. Ayoko na ng gantong topic. Mami! Daddy! Wag! Wag niyo akong iwan! Wag kayong umalis! Sasama ako sa inyo! Wala na ang mga magulang mo, Charmaine. Patay na sila. Inararo na sila ng school basta minamaneho ko. Kung bakit ba kasi hindi alerto ang mga magulang mo? Walang kasalanan ng mga magulang ko, Mang Doro. Ikaw lang ang dapat sisihin. Ikaw lang! At kung ako ang masusunod, sana namatay ka na lang din! Sana namatay ka na lang! Walang magagawa ang galit mo, Charmaine. Dahil buhay ako. Buhay na buhay pa rin ako. Napakawalang hiya mo, Mang Doro! Isinusumpa ko, mamamatay ka rin! Mamamatay ka rin! Ha? Nasaan ako? Bakit biglang dumilim? Gusto mo bang humiling, Charmaine? Sabihin mo sa akin ang kahilingan mo, tutuparin ko. Tutuparin mo? Sino ka ba? Sigurado ka bang kaya mong gawin ang hihilingin ko? Itim na duwende pa tong nasa harap ko. Napakaliit niya. Narinig ko ang mga sinabi mo, kaya narito ko para sa'yo. Lahat ng hiling mo, kaya ko ibigay sa'yo. Pero kailangan mo rin gawin na mga ipapagawa ko sa'yo, Charmaine. May kapalit ang ibibigay mo?
bago mo makuha ang kailingan mo, maglalaro muna tayo. Tatawagin natin ang larong ito na 12 Deaths of Christmas. Ano? Eh hindi pala. Ang ibig ko sabihin ay 12 Days of Christmas. Bibigyan kita ng mga regalo na makapagpapasaya sa ating dalawa. Nasiyahan ka na. Matutupad pa ang gusto ng isip at puso mo. Mga bagay na ipapagawa? Sige, kahit ano pa yan. Basta gusto ko, pagbayaran ni Mang Doro ang ginawa niya sa mga magulang ko. Ha? Ano tong parang anino na gumagapang sa katawan ko? Ano to? Buo na ang kasunduan natin, Charmaine. Gusto ko ang galit na nararamdaman mo. Kaya asahan mo nang matutupad ang kahilingan mo. Hindi ako makahinga! Hindi ako makahinga! Charmaine, anak, gising na. Nananaginip ka. Yaya Sol, panaginip lang pala. Sana totoo na lang na may tutulong sa akin na matupad ang kahilingan ko. Sana totoo na lang ang panaginip ko. Charmaine, nagluto ako ng pancake na paborito mo. Eto, dinalhan kita at binigyan ko na rin yung nag-deliver ng package. Ang bait nga nung lalaki at siya pa mismo ang nag-assemble ng Christmas tree. Ha? Anong package, Yaya? At anong Christmas tree? Hindi ba ayoko nga ng mga Christmas decor? Ano? Pero ang akala ko hinabol mo ang Christmas tree para sa araw ng Pasko bukas. At yung package, may pangalan mo yun eh. Teka nga't pupuntahan ko yung lalaki sa labas. Yaya Sol, ako na lang po ang bahalang kumausap dun sa lalaki. Ako nang lalabas, sandali lang po. Ayun yung lalaki. Palabas na siya ng pinto. Sandali lang po! Teka lang! Ha? Nawala bigla yung lalaki. At naging isang itim na duwende. Ikaw yung nasa panaginip ko. Totoo nga! Ikaw yung itim na duwende! Ikaw nga! Bakit ba hindi ako mapalagay? Gusto kong makaganti kay Mang Doro dahil siyang dahilan kaya namatay ang mga magulang ko. Pero tama bang makipagkasundo ko sa isang itim na duwende na hindi ko alam kung tutupad nga ba sa napagkasunduan namin? Ay, bahala na! Sinong nagpapatugtog ng parang piano version ng 12 Days of Christmas? Parang dito lang sa loob ng bahay nang gagaling ang tunog. Teka nga at mapuntahan. Dito nang gagaling yung tunog. Dito sa Christmas tree. May kumakatok. Pero sino naman yun? Sumilip ako sa peephole. Wala namang tao. Baka may nanloloko lang. Aba, may regalo dito sa ibaba ng Christmas tree. Kanino galing to? Teka, may nakasulat. Merry Christmas, Charmaine? Para sa akin? Si Yaya Sol talaga nag-abala pa. Charmaine, maligayang Pasko sa'yo. Salamat po sa regalo niyo sa akin. Pasensya na pero hindi ko kayo babatiin ha. Hindi ko po kayang sabihin. Okay lang. Alam ko naman. Teka, ba't alam mo may regalo ako sa'yo? Sandali at kukunin ko sa kwarto. Ano? Kung hindi ito regalo ni Yaya Sol, kanino naman to galing? Teka, regalo pa to ng itim na duwende? Maligayang Pasko sa'yo, Mona. Salamat dito sa mga bigay mong pagkain, ha? Hindi kami masyado naghanda ng alaga ko. Alam mo naman, malungkot pa kami sa bahay. Ay, oo naman, Sol. Ang kamatayan ay hindi kailanman nagdadala ng kasiyahan sa loob ng tahanan. Nakakadurog ng puso ang nangyari kay Charmaine. Bigla na lang siyang naulila sa magulang. Tama ka, Mona. Hanggang ngayon, sobrang lungkot pa rin ni Charmaine. Parang tumigas na nga ang puso dahil sa nangyari sa mga magulang niya eh. Ay, kawawang bata. Buti nga at nariyan ka, Sol eh. Maswerte pa rin si Charmaine. Para itong aso kong si Bruno. Swerte siya dahil ako nag-aalaga sa kanya. Swerte rin naman ako dahil para na rin ako may anak ng dahil sa kanya. Alam mo ba, itong aso ko, tahol ng tahol pag di ako nakikita. Ganun ba? Oo, parang tao. Umiiyak pag nangungulila sa magulang. Di ba, Bruno? Sige na, Sola. Puntahan mo na si Charmaine. Ayun siya, oh. Nasa balcony ng kwarto niya. Nakatanaw sa malayo. Baka depressed siya at kung ano pang maisip gawin. Kawawa naman ang bata.
Ngayon ko palang bubuksan ng regalong to. Di ko man alam kung kanino galing. Nakalagay naman dito ang pangalan ko kaya pwede ko naman sigurong buksan. Curious ako kung anong laman kaya bubuksan ko na. Ha? Ano to? Baril? Bakit may magbibigay sa akin ng baril? Sa bagay, parang laruan lang naman. Hindi to totoong baril. Ang ingay na naman ng aso ni Aling Mona. Charmaine, kung naiingayan ka sa aso, alisin mo siya sa landas mo. Alisin mo! Ba't bigla ka nalang lumilitaw? Nagugulat ako sa'yo. Tumitig ka sa mata ko, Charmaine. Ayan, ganyan nga. Titigan mo ko at gawin mo ang inuutos ko, Charmaine. Gawin mo na! Oo, aalisin ko sa landas ko ang maingay na aso. Aalisin ko. Pupunta ako sa balcony ng kwarto ko at hahanapin ko kung nasan ang kumakahol na aso. Kailangang alisin ko siya sa mundong to. Tamang-tama, kausap ni Yaya Sol si Aling Mona at paalis na silang dalawa. Naiwan na lang ang maingay na asong yon. Mula rito sa kinatatayuan ko, kayang-kaya ko nang paputukan ng baril na hawak kong maingay na aso para hindi na siya makatahol kahit kailan. Sa ulo siya dapat tamaan. Charmaine! Anong ginagawa mo rito? Charmaine! Yaya? Anong nangyari? Bakit nandito tayo sa balcony ng kwarto? Halika na, pumasok ka na sa kwarto mo. Naalala ko na, gusto kong barilin yung aso. Pero paano ko gagawin kung laruan lang ang baril na hawak ko? Charmaine, gabi na. Bakit nandito ka pa sa balcony? Pumunta ka na sa kwarto mo at matulog. Naririnig ko kasi yung ingay sa kabilang bahay, Yaya Sol. Kanina pa umiiyak si Aling Mona. Ano po bang nangyari? Natagpuan niya kasing patay ang alaga niyang aso. Iniwan niya kanina pero patay na nang makita niya. May bumaril sa aso niya at yung baril nandoon pa sa tabi ng katawan ng aso. Ano po? Binaril ang aso? At yung baril nandun din? Oo, aso lamang si Bruno pero para kay Mona. Pamilya na niya ang aso kaya ganun na lang ang paghihinagpis niya kanina. Naaawa nga ako eh. Pero paano nangyari yun? Hindi ko naman natatanda ang ginamit ko yung baril. Tsaka laruan lang naman yun eh. At nandun yun sa kwarto ko. Teka nga at matingnan. Hanggang ngayon iniisip ko kung saan kaya napunta yung baril. Ang alam ko, nasa kwarto ko lang yun eh. Hindi ko naman yun inaalis doon. Pero bakit wala? Nasaan na yun? Ayun na naman yung kantang yun. Nung marinig ko yun kahapon, nakatanggap ako ng regalo. Ibig bang sabihin may regalo ulit ngayon? Nandito na ako sa harap ng Christmas tree, pero wala namang regalo. May kumatok na naman parang kahapon lang. Pagsilip ko sa peephole, walang tao. Pero pagbalik ko, may regalo na sa paanan ng Christmas tree. Meron nga! Ano kayang laman nito? Bubuksan ko na. 2 kutsilyo naman ang laman nitong regalo. Para saan to? Anong gagawin ko dito? Charmaine! Buti naman pumunta ka dito sa school ngayon. Alam mo na, kahit Christmas break, kailangan natin mag-practice para sa cheerleading competition. Excited na ako makasama ka ulit. Ako rin naman. Pasensya na kayo kung lagi akong absent ha. Okay lang yun. Oh, ayun na pala si Sir Ray. Gusto ka nga niya makausap. Haalis muna ako para makapag-usap kayo mabuti. Hintayin na lang kita ron ha. Bakit kaya ako gustong makausap ni Sir Ray? Ayoko sanang makita at makausap ang apo ng taong pumatay sa mga magulang ko eh. Good morning, Charmaine. Musta ka na? Alam ko hindi madali ang pinagdadaanan mo. Kami rin naman. Sana mapatawad mo na si Lolo Doro. Alam mo naman hindi siya masamang tao. Anong hindi masamang tao? Nakapatay siya. Naulila ako ng dahil sa kanya. Masama siyang tao. Masama! Charmaine, are you okay? Masama ba ang pakiramdam mo? Ayos lang ako, Sir Ray. Huwag po kayo mag-alala sa akin. Nakakainis na lalaking to, di ba, Charmaine? Nakakainis siya. Burahin mo siya sa landas mo. Burahin mo! Charmaine, saan ka pupunta?
Charmaine, sandali! Ano kaya nangyari doon? Susundan ko siya. Nandito na ako sa parking area ng school. Pero bakit dala ko tong mga kutsilyo na nasa bag ko kanina? Ay, kinakabahan ako sa pwedeng mangyari Alisin mo sa landas mong lalaking yun, Charmaine. Hindi siya mabait. Masama siya katulad ng taong pumatay sa mga magulang mo. Masama siya. Masama ang angkan nila. Apo siya ng lalaking pumatay sa mga magulang ko. Charmaine? Ano nangyayari sa'yo? Bakit bigla ka nalang tumakbo? Patayin mo na siya, Charmaine. Patayin mo na siya bago ka pa niya maunahan. Charmaine? Bakit ang tahimik mo? Halika na. Charmaine! Bakit mo ako sinaksak? Bakit? Umamatay ka! Charmaine! Wag! Ano nangyari? Bakit nandito ako sa kwarto ko? Ang naaalala ko, nasa parking area ako at bigla ko nalang sinaksak si Sir Ray. Charmaine, salamat naman at nagkamalay ka na. Kung hindi ka pa magigising, tatawag na ako ng ambulansya para isugod ka sa ospital. Yaya Sol, ano po bang nangyari? Bakit ako nandito? Ang alam ko nasa eskwelahan pa ako eh. Nandito ka na sa bahay natin kanina nang bigla kang mawala ng malay. Nakita ka ni Mona. Ganun po ba? Sa school, ano po bang balita? Anong balita sa school? Wala naman akong narinig kahit na ano. Ang mabuti pa, kumain ka na muna, Charmaine. Ipaghahanda na kita ng hapunan. Tapos magpahinga kang mabuti, ha? Sandali at bababa na muna ako. Yaya, busog pa ako. Magpahinga na po kayo. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Okay naman ako eh. Sige, bababa na ako. Ipaghahanda pa rin kita ng pagkain kung sakaling gusto mong kumain. Wala rito sa bag ko yung dalawang kutsilyo. Sigurado akong nagamit ko yun kanina. At sigurado rin ako na naiwan na naman yun dun sa parking area. Diyos ko, narinig ko na naman ang tunog na yun. Pag bumaba ako, makakakita na naman ako ng regalo. Ano naman kaya ang laman nun? At ano na naman kaya ang susunod na krimen na gagawin ko? Si Jessie tumatawag. Bakit kaya? Hello, Jessie? Bakit napatawag ka? May problema ba? Tumawag lang ako just in case hindi mo pa alam. Hindi ka kasi nagbabasa ng messages sa class GC natin eh. Ano ba yun? Anong nangyari? Si Sir Ray, nakita siyang patay na sa parking area ng school. Tagtad ng 40 saksak. Tapos, ginilitan pa. Diyos ko, ang masaklap, walang witness at hindi rin nakuhanan ng CCTV. Pero alam mo ba kung ano yung weird? Iniwan lang dun yung murder weapon. Ang balita ko nga, 2 pang kutsilyo ang ginamit. Mukhang matindi ang galit. Kawawa si Sir, no? Oo, kawawa nga siya. Kawawa? Ikaw pa ang nakawa? Gusto ko yan, Charmaine. Aabangan ko talaga ang susunod mo pang gagawin. Naririnig ko na naman ang boses ng itim na duwende. Para siyang recorded voice na paulit-ulit sumisiksik sa isip ko. Parang may gusto na namang gawin ang katawan ko. Kagabi, pagbaba ko dun sa may Christmas tree, may nakita na naman akong regalo. Ano naman kaya ang gagawin ko sa 3 heringgilya na natanggap ko kagabi bilang regalo? May mga laman yung itim na likido. Lason kaya yun? Ay, bakit kaya wala pa rito si Jessie? Sabi niya sabay kaming magla-lunch. Hi, Charmaine! Looking good ah. Mukhang inosente kahit ang totoo. Guilty. Hindi ba, Vic? Oo nga bro, ganyan ang gusto natin. Christian, ano bang sinasabi niyo? Umalis nga kayo rito ng kaibigan mo. Oh, huwag ka masungit, Charmaine. Huwag ka mag-alala. Hindi naman namin sasabihin sa iba na ikaw ang huling taong nakausap at nakasama ni Sir Ray kahapon. Di ba, Vic? Kita-kita natin sila eh. Oo pare, who knows? Baka siya ang suspect. White lang dapat tayo. Hindi ko alam ang
bang sinasabi niyo? Umalis na kayo rito! Oh, malalaman mo ang sinasabi namin pag nag-report na kami sa police, Charmaine. Pero kung makikipag-date ka sa amin mamaya at mapapasaya mo kami, kakalimutan na namin ang nakita namin. O paano, Miss Beautiful? Hihintay ka namin sa lumang bodega mamaya. See you! Kapag hindi ka dumating, alam mo na kung saan kami didiretso. Wow, Vic! Tingnan mo nga naman kung sino nandito. Si Charmaine. Wow. Ibig sabihin ba, makakapagmukbang na tayo? Tama ang desisyon mo, Charmaine. Hindi ka na mahuhuli ng mga pulis. Mag-i-enjoy ka pa. Kayo lang ba? Wala na bang dadating na iba? Aba, palaban ka talaga. Gusto ko yan. Ang bango mo naman, Charmaine. Ang bango-bango. At napakalambot ng balat mo. Nakakatakam ka naman talaga. Nakakainis sa mga taong katulad nila, di ba, Charmaine? Mga masasamang tao, dapat ang nawawala sa mundong ito. Hindi ang katulad ng mga magkulang mo. Kaya tapusin mo na sila. Gawin mo na, Charmaine. Gawin mo na. Hindi dapat mga katulad yung nabubuhay sa mundo. Mawawala kayo! Mawawala kayo! Teka, ano ba sinasabi mo? Ulang iya ka. Sinaksak mo ako ng sirinjo mo ka. Christian, ano nangyayari? Ha? Bakit mo siya sinaksak ng sirinj sa mukha? Tsaka anong laman nun? Ha? May laso ng sirinj. Charmaine, demonyo ka talaga. Tama nga kami. Ikaw ang pumatay kay Sir Ray. Masama ka at mamamatay tao ka. At mamamatay ka rin! Itong para sa'yo! Magaling, Charmaine. Naaliw mo naman ako. Ano itong nagawa ko? Anong patay ko sila? Anong patay ko sila? Gabi na pero wala pa si Charmaine. Sabi naman ng kaibigan niyang si Jessie, alas 4 pa lang umuwi na silang dalawa. Kaya nag-aalala na talaga ako. Nasaan na kaya si Charmaine? Charmaine? Anong ginagawa mo riyan sa halamanan? Malamok dyan. Kanina ka pa ba nariyan? Bakit ka ba nagmumukmok ha? Anong problema? Umiiyak ka ba? Yaya, natatakot na ako sa sarili ko. Hindi ko nakilala ang sarili ko. At hindi ko na rin sigurado kung ano pa ang mga kaya kong gawin. Ano bang mga sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Halika doon tayo mag-usap sa kwarto mo. Hoy! Kayong magyaya! Mabutit nandito kayong dalawa. Huwag kayong aalis at mag-uusap tayo. Mona, anong problema mo? Bakit bigla ka nalang sumusugod dito? Susugod ako dahil gusto ko at may karapatan ako. Hoy, Sol! Yang si Charmaine! Psychopath yan! Alam mo bang ginawa niyan, ha? Siya ang pumatay kay Bruno! May ebidensya ako! Nakita ko sa CCTV ang ginawa niya! Pagbabayaran mo kasamaan mo kay Bruno, Charmaine, idedemanda kita! Paano ko binaril ang aso? Ang alam ko, laruang baril lang ang hawak ko eh. Pero kung nakita ko ni Aling Mona sa CCTV, baka ako nga talaga ang pumatay. Pero hindi ako dapat makulong hanggang hindi ko pa naipaghihiganti ang mga magulang ko. Napatahimik ko naman na si Mona sa ngayon. Pero hindi natin alam kung ano talagang pinaplano niyang gawin bukas. Ay, ang babaeng yun talaga. Aabalahin pa tayo dahil lang sa aso niya. Huwag kang mag-alala, Charmaine. Naniniwala ako na hindi ikaw ang pumatay sa aso ni Mona. Magpahinga ka na. Opo, Yaya Sol. Magpahinga ka na rin po. Sige, pupunta na ako sa kwarto ko, ha? Kailangan hindi magawa ni Aling Mona ang gusto niya. Kailangan pigilan ko siya. Ang tunog na yun ang hudyat na magbibigay na naman ng regalo ang itim na diwende. Ibig sabihin, may gusto na naman siyang ipagawa sa akin. Sisilipin ko ulit kung sinong kumakatok. Tama ako. May regalo na naman sa Christmas tree. Kailangan tingnan ko na kung anong laman ito. Ano to? 4 na peking ahas? Para saan naman to? Charmaine. Diyos ko! Ba't bang hilig mong manggulat?
Lumitaw ka na naman ng biglaan. May dapat ka ulit gawin. Nakakainis ang kapitbahay mong si Mona. Kaya kailangan mo siyang patahimikin bago pa siya makasagabal sa pagtupad ng mga gusto mong mangyari. Hindi pwede. Ayoko nang pumatay. May dalawang uri lang ng tao sa mundo, Charmaine. Ang taong papatayin mo o ang taong papatay sa'yo. Pumili ka sa dalawa. Pumatay ka o ikaw ang mamatay. Charmaine, anong ginagawa mo rito? Magandang gabi, Aling Mona. Pumunta ako rito dahil gusto mo raw akong makausap. Anong maganda sa gabi? At sino nagsabing gusto kitang makausap? Hindi nga kita gusto makita eh. Mukha ka lang anghel, pero may sa demonyo ka pala. Pinatay mo si Bruno, ang sama mo! Akala ko pa naman hihingi ka sa akin ng pasensya dahil sa pambibintang mo sa akin. Ano? Bakit ako hihingi ng paumanhin sa'yo ha? Ikaw ang may kasalanan sa akin! Charmaine, gawin mo na. Unahan mo na si Mona sa balak niyang gawin sa'yo. Huwag kang papayag na sirain niya ang plano mo. Unahan mo na siya, Charmaine. Unahan mo na siya. Anong nangyayari sa'yo ha? Ba't mo ako tinititigan? Sinasapian ka ba ng masamang spirito? Nababaliw ka na ba ha? Lumayas ka dito! Kung hindi, tatawag ako ng pulis! Ano to? Bakit may mga cobra dito? Diyos ko! Charmaine, kagagawan mo ba to? Nakakainis ka kasi, Aling Mona. Kahit ang mga kobra sa bahay mo naiinis sa'yo. Para hindi ka na mag-ingay, siguro kailangan mo na rin sumunod sa aso mo. Magkita na lang tayo sa impyerno. Diyos ko! Ang lalaki ng mga ahas! Ah! Saklolo! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Ayoko nang lumabas. Ayoko nang may mamatay ulit. Ayoko nang may mamatay ulit dahil sa akin. Itong regalo na natanggap ko kagabi, 10 chainsaw na laruan. Ayoko nang gamitin to para makapatay. Wala nang mamatay sa kagat ng ahas si Aling Mona. Hindi na ako nagtangkang lumabas ng kwarto ko. Pero tuwing nakakatanggap ako ng regalo, kusa na lang kumikilos ang katawan ko para gamitin ang regalong yun para pumatay. Nawawala ako sa sarili kaya pumapatay ako nang di ko alam. Charmaine, may bisita ka. Si Jessie. Papasukin mo siya at mag-usap kayo. Charmaine, papasukin mo ako. Marami akong ikikwento sa'yo. Si Jessie nandito siya. Siguro, dapat kong aminin sa kanyang lahat para matulungan niya ako. Sige, sandali lang. Bubuksan ko na ang pinto. Charmaine, ang tagal mong hindi pumasok sa school. Ano bang balita? Kung may problema ka, alam mo na pwede mo akong sabihan, di ba? Salamat, Jessie. Alam kong ikaw lang ang mapagsasabihan ko tungkol sa mga nangyayari sa akin. Si Yaya Sol kasi, baka tumaas ang presyon niya kapag sinabi ko sa kanya. Bakit ba sobrang tensed ka? Ano bang problema? Sabihin mo sa akin, Charmaine, makikinig ako sa'yo. Jessie, naaalala mo yung usapan natin bago magpasko? Yung gusto kong makapaghiganti? Sabi mo, dapat sa dark side ako humiling. Natatandaan mo ba yun? Oh, pero Charmaine, joke ko lang naman yun eh. Hindi dapat tayo naniniwala sa itim na kapangyarihan. Mas mabuti na ipagpasa Diyos natin ang lahat na nangyayari sa atin. Oo, alam ko. Pero may weird na nangyayari sa akin. May itim na duwende na tumutulong sa akin na makuha ang gusto ko. Yung makapaghiganti ako kay Mang Doro. Ha? Ano? Itim na duwende? Totoo ba yan? Oo, Jessie, makinig ka. Ikukwento ko sa'yo lahat ng nangyari sa akin. Oh my gosh, Charmaine! Totoo bang sinabi mo sa akin? Pero paano mo nagagawang pumatay? Possessed ka ng itim na duwende? Yung mga regalo, hindi pa siya tapos magbigay sa'yo? Hindi pa ba? Hindi pa. Sabi ng itim na duwende, pag naipadala na niya sa akin ng 12 regalo, siguradong makukuha ko ng pangarap kong paghihiganti. Ano na ba ang mga regalong natanggap mo? Una, isang barel. Mga anyong laruan lang pero nagiging totoo at nagagamit sa pagpatay. Sumunod, 2 kutsilyo, 3 heringgilya na may lason, 4 na laro ang ahas, 5 baseball bat.
Nadadagdagan bawat araw? Oo, sumunod 6 na palakol, 7 bote ng asido, 8 lubid, 9 na laser gun at ngayon 10 chainsaw. Nagamit ko ang mga regalong yun nang hindi ko alam kung paano nangyari. Ay, Diyos ko! Basta ang alam ko, Jessie, yung mga nagiging witness sa krimen, dinadamay din ng itim na duwende. Ayoko na, Jessie. Pero paano ko hihinto? Tulungan mo naman ako. Charmaine, hindi ko rin alam ang gagawin. Ang totoo, natatakot na rin ako. Jessie, nararamdaman ko, nandito na naman ang itim na duwende. Anong gagawin natin? Charmaine, hindi natatakot sa akin ang kaibigan mo. Sa'yo siya natatakot. Hindi siya naniniwala sa kwento mo. Iniisip niyang nababaliw ka na. Nakakainis si Jessie, di ba? Pinagkatiwalaan mo siya, pero sa likod ng isip niya, pinagtatawanan ka niya. Hindi! Hindi totoo yan! Jessie, hindi ako nababaliw na gaya ng iniisip mo. Masama ka palang kaibigan. Ayoko na sa'yo. Mawawala ka rin! Mawawala ka rin! Charmaine! Anong ginagawa mo? Bitiwan mo ako! Nasasaktan ako! Huwag mo ako itulak, please! Nandito na tayo sa balcony ng kwarto mo. Malalaglag na ako! Charmaine! Huwag, please! Itulak mo siya, Charmaine. Pag nakaalis siya rito, isusumbong ka niya sa mga pulis. Paano nang pagiganti mo? Itulak mo na siya! Mawawala ka rin, Jessie. Ngayon na! Ay, Diyos ko, sana makaligtas si Jessie. Bakit ba siya nahulog sa balkonahe ng kwarto mo? Ang masama pa, tumama siya sa chainsaw na naroon. Doon pala kasi naiwanan ng pumuputol ng puno natin sa likod bahay. Hindi sinasadya ng may-ari ng chainsaw kaso nakaperwisyo nga. Yaya Sol, makakaligtas kaya si Jessie? Sana makaligtas siya. May darating na investigador mamaya. Huwag ka mag-alala. Sabihin mo lang sa kanya ang totoong nangyari. Sana hindi na makaligtas si Jessie. Kasi baka makaabala lang siya sa mga gusto kong mangyari sa buhay ko. Ano ka mo? Charmaine, matalik na kaibigan mo si Jessie. Ang dapat na ginagawa mo ngayon ay ipagdasal ang kaligtasan niya. Charmaine, hindi ka naiintindihan ng yayasol mo. Imbis na suportahan ka, sinasabi niyang mali ka. Nakakainis yun, di ba? Kaya tanggalin mo na siya sa landas mo, Charmaine. Tanggalin mo na siya! Charmaine, kumain kang mabuti ha? Opo, Yaya Sol. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Naisip ko na maging masaya na lang sa buhay natin ngayon. Alam kong mas magiging tahimik ang mga kaluluwa ni na Mami at Daddy kung makikita nilang maayos ang kalagayan ko. Ganun na nga, Charmaine. Yan din ang dahilan kung bakit hindi ko na inisip pa kagabi kung para saan ang 11 laso na regalo sa akin ng itim na duwende. Hindi ko na rin pinapakinggan ang boses niya sa isip ko. Ayoko na kasi. Ayoko na. Masaya ako sa desisyon mo, Charmaine. Bumalik ka na sa dati mong ugali. Alam kong ikaw na talaga yung dating Charmaine na inaalagaan ko. Oh, kumain ka pa. Sabayan niyo na rin po ako, Yaya Sol. Namiss ko po kayong kasabay sa pagkain eh. Tapos manood tayo ng TV habang kumakain. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos kung talagang palalayain na nila ako sa susunod na araw. Wala naman talaga akong kasalanan eh. Aksidente yun at hindi ko ginustong mangyari. Ay, Diyos ko. Si Mang Doro ba yung ini-interview sa telebisyon? Talaga bang palalayain na siya? Bakit naman ganon? Lalaya siya? Lalaya ang taong pumatay sa mga magulang ko? Hindi ako papayag. Kung hindi nila parurusahan si Mang Doro, ako mismo ang papatay sa kanya. Buhay ang inutang niya. Buhay din dapat ang kabayaran! Charmaine, huminahon ka. Kumpirmahin muna natin ang balita. Yaya Sol, hindi ako papayag. Sinira ng walang yung lalaking yan ang pamilya ko. Ang buhay namin. Kailangan ko siyang patayin. Diyos ko, narinig mo ba ang sinasabi mo, Charmaine? Matakot ka sa Diyos. Hindi tama ang gusto mong gawin. Hindi ko pa nagagamit ang mga lason kagabi. Ito na naman ang isa pang regalo. Ano naman kaya ang laman nito? Bakit tayo mabuksan itong regalo?
Kahit anong punit ko sa gift wrapper, hindi ko mapunit. Nakabalot pa rin. Charmaine, nakalimutan mo na ba? Ang ika-12 regalo na nagmula sa akin ay ang regalong magbibigay ng katuparan ng kahilingan mo. Kaya lang, bago mo ito makita, kailangan gamitin mo muna ang laman ng ika-11 regalo. Yung lason? Kailangan ko pang gamitin yun bago ko matupad ang paghihiganti kay Mang Doro. Oo, Charmaine. Tama ka. Maaari mo yung gamitin para makaalis ka sa lugar na to. Alam mo ba, gusto kang ikulong ng yayasol mo dito sa bahay para hindi ka makaalis katulad ni Jessie. Iniisip ni Sol na nababaliw ka. Hindi! Mahal ako ni Yaya Sol! Iniisip niya na nababaliw ka, Charmaine. Nakakainis yun, di ba? Sagaba lang yayasol mo sa paghihiganti mo. Ayaw ka niyang tulungan, Charmaine. Ako lang ang makakatulong sa'yo. Kaya lasunin mo na si Sol. Lasunin mo na siya. Charmaine, hindi ko inaasahan na dadalawin mo ako dito sa kulungan. Bakit napadalaw ka? Gusto mo bang masiguro na lalaya na talaga ako? Hindi ka ba makapaniwala? Hindi mo naman talaga ako balak dalawin, di ba? Nandito ka lang sa police station dahil naimbitahan ka ng mga pulis. Bakit? Ikaw bang dahilan kung bakit nalaso ng kasambahay mo? Ano? Magsalita ka. Nasisiraan ka na rin ba ng ulo tulad ng tatay mo? Hindi ba? Kaya ako nabangga ng bus na minamaneho ko ang sasakyan ng mga magulang mo dahil nagpark ang tatay mo sa gitna ng kalsada. Doon niya inaway ang nanay mo. Bakit di ka magsalita? Bakit nakatitig ka lang sa akin? Ikaw bang lumaso sa yaya mo? Katulad ng pagtulak mo sa kaibigan mo sa second floor ng bahay niyo? Praning ka na rin ba? Mang Doro, wala akong alam sa mga sinasabi mo. Nandito lang ako para ibigay sa'yo tong regalo ko. Heto, nandyan sa loob ng bag. May pagkain din dyan. Aalis na ako. Ha? Ba? Talagang nasisiraan ka na ng ulo. Oo, Mang Doro. Nasisiraan na nga ako. At lalo akong mababaliw kapag hindi kita napatay. Tanggapin mo ang regalo ko. 12 bomba. Sasabog ka at magkakalasog-lasog. Magkita na lang tayo sa impyerno. Salamat naman at hindi ako namatay ng dahil sa lason sa pagkain. Nagtaka talaga ako kahapon kung bakit bigla na lang nagluto ng pagkain si Charmaine. Hindi naman niya yun ginagawa kahit minsan. Napansin ko rin, hindi siya kumontra nang sabihin kong hindi ako papayag na dumalaw siya kay Mang Doro sa kulungan. Hindi siya nagalit o nagpumilit. At nang kumain ako na niluto niya para ipakitang masaya ako, bigla na lamang sumakit ang tiyan ko at bumula ang bibig ko. Buti na lang, kaunti pa lamang nakakain ko. Tinabig kasi ni Charmaine ang pagkain. Ayaw din niya akong mapahamak. Tumawag siya ng ambulansya at dinala ko sa ospital. Jessie! Yaya Sol, nabalitaan kong nandito ka raw sa ospital. Hindi pa rin ako nakakalabas pero medyo maayos na ako kahit nakasaklay pa. Kaya naisipan kong puntahan ka. Salamat at ligtas ka na. Sana'y mapatawad mo si Charmaine. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Yaya Sol, tingin ko nga po may kulang kay Charmaine. Kulang siya sa tamang pag-iisip. Ang balita ko nga po, dinala siya sa mental hospital kanina eh. Ano? Bakit? Ano nangyari? Yaya Sol, pinasabog ni Charmaine yung kulungan kagabi kung saan nakakulong si Mang Doro. Marami ang namatay at nasugatan. Hindi nila alam kung saan nakuha ni Charmaine ang mga bomba. Si Charmaine naman, naabutan ng mga pulis sa kalye. Tawa ng tawa at parang wala sa sarili. Ay, Diyos ko! Kailangan mapuntahan ko si Charmaine. Kailangan ako ni Charmaine. Kailangan niya ako ngayon. Ilabas niyo ako rito! Hindi ako nababaliw! Ginantihan ko lang ang taong pumatay sa mga magulang ko! Naghiganti lang ako! Ilabas niyo ako rito! Ang tunog na yun! Nandito na naman ang itim na duwende! Pero anong ginagawa niya rito? Tapos ng
pinagkakwentuhan namin. Wala na akong obligasyon sa kanya. Charmaine, dahil nakuha mo na ang kailangan mo, bibigyan kita ng bonus na regalo. Ha? Umalis ka rito. Bakit ka nandito? Hindi ka dapat dito. Umalis ka rito. Tapos na ang usapan natin. Ayoko na. Hindi ko na gagawin kahit ano pa ang iutos mo. Pero sira na ang buhay mo, Charmaine. Marami ka nang napatay at wala nang nakakaintindi sa'yo. Nakakainis pag ganon, di ba? Sumama ka na lang sa akin, Charmaine, para hindi ka na nahihirapan pa. Ano nangyayari? Kusang bumubukas ang regalo at ano? Cutter? Cutter ang laman ng regalo. Anong balak gawin ng itim na duwende sa cutter? Papatayin niya rin ako. Hindi! Ayoko mamatay! Ayoko! Sasama ka sa akin, Charmaine. Tulungan niyo ako! Ayoko pang mamatay! Palabasin niyo ako rito! Palabasin niyo ako, please! May itim na parang usok na bumabalot sa katawan ko. Kinokontrol ang katawan ko. Kumikilos ako at hindi ko mapigilan ang sarili ko. Halika, Charmaine. Sasama ka na sa akin. Diyos ko! Kinukuha ng kamay ko ang cutter at hindi ko mapigilan ang kamay ko na itutok ito sa sarili kong pulso. Diyos ko! Ayoko pa mamatay! Charmaine, hindi ka na makakatakas sa akin. Yan ang huling regalo ko. At sasabihin ko sa iyo ang sorpresa ko sa iyo. Ang kaluluwa mo ay makukulong sa isang dimensyon ng walang katapusang pagdurusa. Isang patunay na hindi lahat ng regalo ay pagpapala. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.